Ito'y kwento ng mag-ama. Nakatira sila sa third floor ng inuupahan nilang bahay. Isang gabi, habang natutulog yung anak niya, nakatanggap ng tawag yung tatay. Kailangan niya bumalik sa trabaho, pero mabilis lang. Dahil natutulog yung anak niya, ang ginawa niya, iniwanan muna niya saglit. Tapos, nung nagawa na niya yung kailangan niyang gawin sa trabaho, pagbalik niya, nagkakagulo na dun sa lugar nila. At napansin niya na may sunog. Gulat siya dahil dun mismo sa bahay nila ang sunog. At sakto dun din sa third floor, kung saan sila nakatira, malakas ang apoy at makapal ang usok. Dali-dali siya ngayon pumunta. Siyempre, kailangan niya iligtas ang anak niya. Pero pinigilan siya ng mga bombero. Sabi niya, hindi ka pwedeng umakyat. Kami nang bahala dito. Sabi nga ng mga bombero. Alalang-alala siya. Tawag siya ng tawag. Anak, anak, naririnig mo ba ako, anak? Hanggang sa narinig niya yung boses ng anak niya. Tay, nandito ako. Tulungan mo ako. Ang sabi niya, anak, nasan ka? Hanggang sa napansin niya yung anino ng anak niya nandun sa may veranda. Sabi niya, anak, naririnig mo ako, nandito ako. Sabi niya, tay, wala akong makita. Ang kapal ng usok, hindi kita makita. Yung tatay, nakita niya na doon sa kinaroroonan ng anak niya, kung tatalon siya doon, pwede niyang saluhin. Merong bakanting area doon na pwede niyang safe na saluhin yung anak niya. So, ang sabi niya, anak, tumalon ka. Sabi niya, tay, hindi kita makita. Tapos, ang sabi niya, anak, hindi mo ako makita, pero nakikita kita. Sabi niya, tay, hindi ko makita. Anak, magtiwala ka. Tumalon ka. Tapos tumalon yung anak niya. At safe niyang nasalo. Nung una ko narinig yung kwento na yan, grabe yung epekto sa akin. Lalo na nung sinabi ng tatay na, hindi mo ako nakikita, pero nakikita kita. Kasi madalas sa atin, kahit anong sitwasyon ng buhay natin, minsan hindi natin makita plano ng Diyos, kung nasan si Lord sa mga sitwasyon ng buhay natin. Pero kahit hindi natin siya nakikita tayo ni God at alam ni Lord ang ginagawa niya. Ang kailangan lang natin gawin ay magtiwala sa Kanya. Ang sabi nga sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Minsan kahit hindi mo naiintindihan, bakit nangyayari yan sa'yo? Pero kailangan mo lang malaman, kailangan mo lang maunawaan na alam ni Lord ang ginagawa niya at nakikita niya lahat ng nangyayari sa'yo. Sabi sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. So kung dumadaan man tayo sa sitwasyon ng buhay natin na hindi natin naiintindihan, hindi natin nakikita si Lord, tandaan natin, nakikita tayo ni God. At alam ni Lord